tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Walang pasok sa eskwelahan ngayon si Becky, kaya pinatulog ko ng tanghali. Matutuwa siya pagkagising kung makikita niya na tsampurado ang kakainin niyang merienda. Lola? Oh, Apo, gising ka na pala. Halika na at nang makakain ka ng merienda. Ano bang niluto niyong... ha? Wow! Champurado! Oh, maupo ka na dyan at ipaghaahin na kita ng mamimerienda mo. Opo, Lola. Ano bang ginagawa ninyo dito sa kusina? Ang naman ninyong magluto ng hapunan. Oh, anak, dumating ka na pala galing sa bayan. Maupo ka na rin dyan at ipagsasandok na rin kita ng champurado. Ha? Champurado? Bakit nagluto kayo niyan? Gumastos na naman kayo? Ano naman kung gumastos ako? Kakainin naman natin ang pinagkakagastusan ko Kaya pala, wala kayong naibibigay sa akin na pera kasi inilalaan ninyo lagi sa batang ito. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi naman ako gumagastos para lang sa kanya Para sa ating lahat to. Masyado kayong gastadora pagdating sa batang ito. Pero ang mga apo ninyo sa akin, hindi nyo man lang sila mapakain. Ang mabuti pa, ibigay niyo sa akin ang ATM ninyo para naman magkikinabang ang mga anak ko. Beatrice! Ano? Kinukuha ng anak mo ang ATM ng pension mo? Oo At pinigay mo naman. Hindi, siyempre. Mabuti naman kung ganon. Nako. Wala namang buntong hininga yan. Naisip ko lang kasi ang pakikitungo ni Beatrice sa akin, lalo na kay Maggie. Parang hindi pa mangkin ang turing niya sa kanya. Magtataka ka pa ba? Ikaw nang nagsabi sa akin noon na nagseselo siya sa ina ni Maggie. Pero patay na ang kapatid niya. Bakit pa siya magsiselos? Patay na nga ang bunso mo. Pero may pumalit naman sa kanya. Kaya... At ano ang gusto niyang gawin ko? Ang pabayaan si Becky? Ay... At bakit pa siya magsiselos? Pareho naman ang pagmamahal na iniuukol ko sa kanilang dalawa. Pareho ko silang pinag-aral sa magandang universidad. Hindi nga lang katulad ng kapatid niya na nakapagtrabaho. Dahil nag-asawa siya kaagad, kung tutuusin nga, ay mas nakakapagbigay pa sa akin yung kapatid niya kaysa sa kanya. Kaya hindi mo maialis sa akin na ibabalik ko ang pagmamahal sa apo ko. Ang ingay niyo namang dalawa! Ito kasing pinapanood namin. Nakakatawa itong pinanonood namin dalawa. Pumasok na nga kayo sa kwarto ninyo! Ang ingay ninyo! Nanonood pa kami ni Maggie. Naiingayan nga ako sa inyong dalawa Naingahin ka pala Di pumasok ka na dun sa kwarto niyo. Ayoko pang pumasok doon. Gusto ko dito sa sala. Hoy! Ang ingay mo Umalis ka nga dito sa sala! Anak naman, ano ka ba? Hoy! Bata yan. Hindi mo ba na naririnig ang sinabi ko? Ang sabi ko, umalis ka dito sa sala ngayon din! Anak, ngayon lang naman makakapanood ng TV ang pamangkin mo
dahil wala siyang paso. Maggie! Bingi ka ba? Ha? Sige po, Tito. Haalis na po ako dito sa sala. Papunta na po ako sa kwarto ko. Ikaw ha, sumusobra ka na. Nanonood lamang yung bata pinaalis mo. Sige, ipagtanggol ninyo na naman ang batang yon. Ganyan kayo naman Wala na kayong ibang minamahal, kundi ang batang yon. Samantalang ang mga apo ninyo, hindi nyo magawang mahalin. Ano bang pinagsasabi mo na hindi ko mahal ang mga anak mo? Papuntahin mo sila dito. At nang maramdaman nila ang pagmamahal ko sa kanila na sinasabi mong ipinagkakait ko. Bakit? Kailangan bang pumunta sila dito para maipadaman ninyo ang pagmamahal ninyo sa kanila? Nag-aaral yung dalawa Paano sila makakapunta dito? Yun naman pala bakit mo ngayon sinasabing hindi ko sila mahal? Gayong wala nga sila dito. Ang ibig ko lang sabihin, bigyan nyo rin sila ng pera. Tulad ng ginagawa ninyo na pagbibigay kay Maggie. Hindi ba nagbibigay din ako sa kanila? Kailan lamang ay nagbigay ako sa kanila Yun ba? Ang minsan lamang ninyong pagbibigay, ipinagmamalaki na ninyo? Samantalang ang Maggie na yon, mula nang ipinanganak, ay ginagastusan nyo na. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Ay, dagdagan mo na nga anak yung pansit na iluluto mo para naman makakain ang Lola Ising mo at si Maggie. Yun din sanang itatanong ko sa inyo, Itay. Hindi ba dati-rati, si Aling Ising lagi ang nagbibigay ng pagkain dito sa atin? Bakit ngayon? Di na ba siya nagluluto ng merienda nila tuwing hapon? Ewan ko rin anak. Pero ang ikukwento sa akin ni Ising nagagalit daw si Beatrice sa tuwing nagluluto si Ising ng pangmerienda nila. Sige po. Ibibigay ko na ho sa kanila tong naluto ko. Ay, naku, huwag. Pero paano nila makakain ang iluluto ko kung hindi ko ihatid sa bahay nila? Ang gawin mo, sa halip na ihatid mo ang pansit sa kanila, tawagin mo silang maglola dito at dito sila kakaing dalawa. Ang ibig ninyong sabihin ayaw ninyong pakainin si Tita Beatrice? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, baka siya lang ang kakain ng ibibigay natin sa kanila. At hindi niya bibigyan sina Ising at Maggie. Oh, nalubot ng cellphone mo at ngayon ka lang pumasok. Isa ka pa. Bakit ka galit sa akin? Wala namang kong ginagawa sa'yo Yung anak mo, nagpabuntis. Ano? Oo. At dinala pa ang nobyo doon sa bahay. Ang walang hiyang babaeng yun. Hindi pa tinapos ang pag-aaral bago nagpabuntis. Tapos ngayon, iiyak-iyak. Paano kung hindi mabubuntis yun Iniwanan natin sila sa Manila. Hindi yun ang ginawa. Nagpabuntis. Huwag mo nga akong sisihin, ha? Dahil ginawa ko lang ang nararapat para sa atin. Anong nararapat ang sinasabi mo? Yung umuwi tayo dito sa probinsya na wala akong trabaho? Ha? Kung magkapagsalita ka, kala mo, matino kang babae. At bakit mo sasabihin sa akin yan? Ikaw itong walang trabaho Hindi ba't may trabahong iniaalok sa iyo, pero hindi mo tinanggap, hindi ba? Paano kasi ang arte-arte mo? Oy, kung hindi ka nagpumilit na umuwi dito sa probinsya, meron na sana kung mahanap ng trabaho. Kaso,
nagpumilit ka. Ha? Pinipilit mo akong magtrabaho na kahit na ang babang sahod. Lalong-lalo na, nakaibigan ko yung superior ko. Inay, pahingi nga ng 2,000 ninyo. Ha? Aanhin mo ang 2,000. Bakit ba? Kailangan nyo pang malaman kung ano ang gagawin ko sa pera. Siyempre, gagastusin ko. Wala na akong pera. Wala na kayong pera? Kaya lang kayo tumanggap ng pensyon Oo nga, pero hindi ba't humingi ka na sa akin ng pera para dun sa mga anak mo? At sinabi kong wala na akong pera, pero pinilit mo ko. Kaya napilitan akong umutang dyan sa kapitbahay natin. Kaya pagkatanggap ko ng pensyon ko binayaran ko na. Eh magkano lang naman ang ibinigay nyo sa akin? Oh, di meron pa sana. Hindi ba tumingi ka sa akin ng pera nung isang araw? O ano pang hinihingi mo? Ipinamalingki ko na. Lahat yung perang natanggap ninyo, ipinamalingki ninyo? Oo, Ipinamalingki raw. Magkano lang naman ang ginastos ninyo teka nga muna. Hinahanap mo ba ang pinagkakagastusan sa pensyon ko? Oh, heto. Sabihin ko sa'yo bukod sa pagkain natin, ay ako pa ang nagbabayad ng kuryente at tubig. Yan ang resibo, tignan mo. Oh, Bakit? Pagkain, tubig lamang ba at kuryente ang pinagkakagastusan ninyo? Hindi ba't pati si Maggie? bakit ba si Maggie lamang ang nakikita mo? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako masyadong gumagastos kay Maggie. Ikaw nga tong nakakarami sa akin Ako raw ang nakakarami. Samantalang wala pa akong isang buwan dito. Samantalang si Maggie, mula nang ipinanganak yan kayo na ang gumagastos. Hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Mula nang ipinanganak ng kapatid ko ang batang yon, kayo na ang gumastos. At bakit ako gagastos kay Maggie? May trabaho ang kapatid mo noon. Kaya siya ang gumagastos ng pangangailangan natin dito sa bahay. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Apo, natapos ka na bang magbasa ng lesson mo? Opo, Lola. Sigurado, masasagot ko na naman ang tamang lahat ng test question namin. Siyempre naman. Gabi-gabi kang nagbabasa ng lesson mo Kaya kabisado mo ang lahat ng pinag-aaralan nyo sa klase. Kaya sa araw ng pagsusulit, ay nasasagot mo ng tama ang lahat ng katanungan. Siyempre naman po, Lola. Matalino yata itong apo niyo. Oo na. Sige na. At tulog ka na. Pasensya ka na po. At ako'y... sige na. Ka na lesson mo. At ako'y iinom pa ng tubig. Po, Lola. Umuwi ka pa. Ano bang makain yan at nagugutom mo? Anong pagkain ang hinahanap mo? Bakit? May ibinibigay ka ba? May inarik ka naman nagbibigay, di ba? Teka nga muna. Lasing ka ba? Hindi ako lasing. Nakain mo lang ako. At nagagawa mo pa palang makipag-inuman kahit wala kang trabaho, no? Bili ba?
Huwag mo na akong talaga nahihilo ko. Ay, Diyos ko, ano ba naman itong taong ito? Ha? Dito ka pa sumuka? Kadiri ka! Ha? Inay? Beatrice, ano ka ba naman? Hindi ka man lang kumatok o pumasok man lang ng dahan-dahan. Nagmamadali ho ako eh. Si Maggie, tulog na ba? Oo, bakit ba? Gisingin nyo nga. Ano? Tulog na nga eh. Gigisingin mo pa. Bakit kasi? Ipapalinis ko lang sa kanya ang dumi sa sala. Ano? At anong dumi ang sinasabi mo? Malinis naman ang sala. Yung asawa ko kasi, lasing na dumating at nakasuka siya sa salas. Ha? Ang ibig mong sabihin gigisingin mo si Maggie para lamang ipalinis sa kanya ang suka ng asawa mo. Nakakadiri eh. At sa palagay mo, hindi rin mandidiri si Maggie sa suka. Ikaw ang maglinis ng dumi ng asawa mo at hindi ang apo ko. Oh, bakit hindi ka pa kumakain? Ang sarap nitong niluto ng Nemo. Kumain kang mag-isa mo. Bakit ba? Umagang-umaga, tandam mo ka yung mukha mo. Kumain ka na at gutom lang yan. Paano ako makakakain? Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin ang suka mo kagabi. Nagsuka ba ako? Oo, no? Iinom-inom ka. Tapos dito ka magsusuka sa bahay. Napilitan ako tuloy na maglinis kahit na nadidiri ako. Ano? Yun lang pala eh. Kala mo kung anong pinagmumutin mo. Hihimutok ng butsi mo dyan. Ay, siya nga pala. May maganda akong balita sa'yo. Bukod sa mawawala dito, ang best ng buhay mo, magkakapera pa tayo. Ha? Anong ibig mong sabihin, Paeng? Ano? Nakakita na ako ng taong kukuha kay Maggie. Talaga? Oo. At pumayag siya sa presyong gusto ko. Nag-iisa ka lang. Magmula Ano kaya ang binabalak ng mag-asawa kay Maggie? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdang, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora.
Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.